Hello guys! Welcome to my channel again! So for this episode, gusto natin pag-usapan yung recent announcement ni Donald Trump after niyang manalo sa USA presidential election. So, ito yung sabi niya patungkol sa birthright citizenship sa Amerika. Halika, panoorin natin. Joe Biden has launched an illegal foreign invasion of our country, allowing a record number of illegal aliens to storm across our borders. From all over the world they came. Under Biden's current policies, even though these millions of illegal border crossers have entered the country unlawfully, all of their future children will become automatic U.S. citizens. Can you imagine? They'll be eligible for welfare, taxpayer-funded health care, the right to vote, chain migration, and countless other government benefits, many of which will also profit the illegal alien parents. This policy is a reward for breaking the laws of the United States and is obviously a magnet helping draw the flood of illegals across our borders. They come by the millions and millions and millions. The United States is among the only countries in the world that says that even if neither parent is a citizen nor even lawfully in the country, their future children are automatic citizens the moment the parents trespass onto our soil. As part of my plan to secure the border on day one of my new term in office, I will sign an executive order making clear to federal agencies that under the correct interpretation of the law, going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship. It's things like this that bring millions of people to our country, and they enter our country illegally. So nakita natin sa video na yon ang plano ni Donald Trump na tanggalin ang birthright citizenship sa Amerika. Ang tawag pa nga niya sa term na ginagawa ng mga illegal immigrants na nagpupunta sa Amerika para manganak is birth tourism. At ang reward pa nga daw ng mga illegal immigrants na nagpupunta sa Amerika para manganak is ang magkaroon ng citizenship yung mga anak nila. Now, in regards to Canada, ano nga ba ang rules or law ng Canada pagdating sa birthright citizenship? Halika, magandang pag-usapan natin yan para alam natin kung ang mga anak ba natin na naipanganak dito sa Canada or naipanganak man sa labas ng Canada ay mga Canadian citizen. Halika, pag-usapan na natin sila. Disclaimer lang guys, this video is for information purposes only. I am not an immigration lawyer, I am not an immigration consultant, at ang mga isi-share ko sa inyo ay base lamang sa ginawa kong pagre-research on my own. So it's always best to consult an immigration lawyer or an immigration consultant pagdating sa mga bagay nito. But hopefully, this video of mine will help you in one way or another. So halika, isa-isay na natin yung mga reason kung paano mo malalaman kung ikaw ay Canadian citizen by birthright. So ito yung mga na-research ko guys. So doon muna tayo sa mga pinanganak outside of Canada after April 17, 2009. Bakit April 17, 2009? Kasi may mga binago sa Citizenship Act ng Canada noong 2009. So number 1, ito sabi, after April 17, 2009, a child born outside of Canada to a Canadian-born citizen is a Canadian citizen by birth if the child is in the first generation born outside of Canada. So, ang explanation nito is kung ikaw daw ay pinanganak outside of Canada after April 17, 2009 at kung ang mga magulang mo ay Canadian-born citizen born in Canada pero ikaw na ipanganak ka outside of Canada, ikaw ay isang Canadian citizen kasi ikaw ay first generation born outside of Canada. Halimbawa ako, isa akong Canadian-born citizen. Tapos, umuwi ako sa Pilipinas. Tapos, nanganak yung misis ko ron. So, yung anak ko is considered as a Canadian-born citizen kasi first generation siya born outside of Canada. Pero yung mga second generations at later generations, hindi sila mga Canadian citizen. So, ano ba yung second generation or later generations? So, halimbawa, ako nga, di ba? Pinanganak ako sa Canada, Canadian-born citizen ako. Tapos pumunta ako sa Pilipinas, nanganak yung misis ko. Yung anak ng misis ko is first generation born outside of Canada. Ngayon, kung yung anak ko na yon, let's say, nagkaroon ng pamilya at nanganak siya at nagkaanak siya sa Pilipinas, so yung anak niya na yon is second generation born outside of Canada.
So yung anak niya na yon is hindi na considered na Canadian citizen. So kailangan na siyang i-apply nung anak ko para maging Canadian citizen siya. So yun ang ibig sabihin ng number 1, na a child born outside of Canada to a Canadian-born citizen is a Canadian citizen by birth if the child is the first generation born outside of Canada. Maliwanag ba yun? So dun tayo sa number 2. Sabi naman sa number 2, after April 17, 2009, a child born outside of Canada to a naturalized Canadian citizen is a Canadian citizen by birth if the child is in the first generation born outside of Canada. So katulad lang din ito nung number 1. So ang kaibahan lang nito is kung yung number 1, ang parent is a Canadian-born citizen, dito naman sa number 2, ang parent is a naturalized Canadian citizen. So for example, ako, like kami, nagpunta kami dito sa Canada year 2016 and naging naturalized Canadian citizen kami after 4 years, that was in 2020. So kung uuwi kami ng Pilipinas, tapos si Mrs. nanganak sa Pilipinas, yung anak namin na yon is considered Canadian citizen pa rin kasi first generation siya born outside of Canada to a naturalized Canadian citizen, which is ako nga. Pero same sa number 1, sa example number 1, kung yung anak namin na yon is magkakaroon ng anak sa Pilipinas, then yung anak niya na yon is second generation born outside of Canada, so hindi na siya Canadian citizen. Kailangan na siyang i-apply ng anak ko para maging Canadian citizen. So maliwanag ba yun? So yung number 1 example at yung number 2 example, either if the parent is a Canadian-born citizen, tapos or a naturalized Canadian citizen, and they give birth outside of Canada, yung anak nila na yon is first generation born outside of Canada. So, ano sila? So, Canadian citizen sila by birthright. Pero kung yung mga anak namin na yon is magkakaanak sa Pilipinas or outside of Canada, then yung mga anak nila is second generation born outside of Canada, so hindi na sila automatic Canadian citizen. Pero there are a few exceptions, like kung yung mga grandparent is naipadala ng Canadian government sa Pilipinas para magtrabaho, then yung mga apo nila or yung mga second generation born outside of Canada is still entitled para maging Canadian citizen. So, kunyari, kami, pinadala kami ng Government of Canada sa Pilipinas para magtrabaho for diplomatic purposes or whatever. Tapos yung anak namin, pinanganak sa Pilipinas, by birthright, Canadian citizen siya, di ba? Tapos, kung yung anak namin na yon nag-asawa at nagkaanak din sa Pilipinas, yung magiging apo namin is second generation born outside of Canada. Pero since pinadala kami ng Government of Canada sa Pilipinas for diplomatic purposes or for whatever purposes according to the Government of Canada, then yung second generation born outside of Canada na apo namin is still considered a Canadian citizen by birthright. So, may mga konting nuisance yun. I hope medyo nagka-idea kayo kung paano ang birthright citizenship sa mga batang ipinanganak outside of Canada born to a Canadian citizen parent. Okay? And also nga pala, gusto ko lang idagdag na nung May 23, 2024, mayroong proposed bill, yung Bill C-71, na ang proposal sa bill na ito is i-extend yung citizenship doon sa mga batang ipinanganak outside of Canada na second or later generation na. Pero hindi ito naging law so hindi pa ito batas. Proposal pa lang. Hindi ko alam kung ano nangyari sa bill na ito. Mukhang hindi siya naisa batas kasi hindi siya nagkaroon ng royal assent. So hindi natin alam kung ano yung magiging development, kung ipagpapatuloy ba ang pagpupropose ng bill na to or hindi. So stay tuned na lang tayo. So kung maliwanag na yon, punta tayo sa number 3 example. Kasi itong number 3 example, ang pinaka-crux ng message ni Donald Trump sa Amerika. Ito yung birth tourism or yung mga non-citizens or mga non-permanent resident ng isang bansa na pumupunta lang sa isang bansa para manganak kasi nga yung anak nila by
birthright is magkakaroon ng citizenship sa bansa na yon. So sabi dito, a child born in Canada, despite the status of parents, except being a foreign diplomat or employee of a foreign government, is a Canadian citizen. So parang similar sa Amerika ito eh. So sabi dito, kung ang bata is ipinanganak sa loob ng Canada, pero ang mga magulang niya is hindi naman mga Canadian citizen, or despite kung ano yung legal status ng mga magulang niya, either Canadian citizen sila, either permanent resident sila, either visitors lang sila, either temporary workers lang sila, either international student lang sila, basta hindi sila foreign diplomat or hindi sila mga empleyado ng foreign government na nagpunta sa Canada, yung anak nila na ipapanganak dito sa Canada by birthright is mga Canadian citizen. Ito yung sinasabi ni Donald Trump sa Amerika, kasi yung Canada at saka Amerika similar yung policies nila eh pagdating sa birthright citizenship eh. So ito yung sinasabi ni Donald Trump na naaabuso sa Amerika kasi maraming mga illegal immigrants, maraming mga asylum seekers, mga refugees, mga visitors ang nagpupunta sa Amerika para manganak. And then pag nanganak sila doon, automatic yung anak nila is American citizen. So ganito rin dito sa Canada. Kahit ano pa yung status mo, basta hindi ka foreign diplomat, pag nanganak ka dito sa Canada, kahit sa airspace lang ha, kunyari nanganak ka sa eroplano at yung eroplano is nasa loob na ng airspace ng Canada, by being born inside the airspace of Canada, may birthright citizenship ka na sa loob ng Canada. At ikaw ay considered na Canadian citizen ng Canadian government. So, sabi ko nga, yung policy na ito ng Amerika at Canada halos parehas. Pero alam nyo ba guys, na sa mga bansang katulad ng New Zealand at Australia, hindi uubre ito. Kasi for the child born inside Australia or New Zealand to be granted automatic citizenship, dapat at least isa sa mga magulang is citizen ng bansa na yun. For example, kung sa Australia, kung hindi Australian citizen ang isa sa mga magulang mo at pinanganak ka sa Australia, then hindi ka automatic na Australian citizen. Ganon din sa New Zealand. So yun nga guys, no, sa USA tsaka sa Canada, talamak or naaabuso ang birth tourism. So magbigay tayo ng opinion natin. Ano ang masasabi natin sa birthright citizenship? Siguro for me tama yung policy na ginagawa ng Australia at ng New Zealand. Siguro dapat lang nabigyan ng citizenship ang mga anak ng citizen na bansa na yon. Kung Australia, kung New Zealand, New Zealand. And for me, dapat ganoon din sa Amerika at sa Canada eh. So, kung isa kang Canadian citizen or isa kang permanent resident dito sa Canada, pag nanganak ka or pag nagkaroon ka ng anak dito sa Canada, then they are entitled to a Canadian citizen. Pero other than that, yung mga temporary foreign workers, yung mga visitors visa, yung mga illegal immigrants, for me, since hindi naman talaga sila magiging permanent dito, mga temporary lang sila, dapat yung mga anak nila is hindi automatic na magkakaroon ng Canadian citizen. Kasi guys, for example, dito sa Canada, a visitor's visa can last for 6 months and can be extended beyond after 6 months. So, imaginein mo kung plano mong magkaroon ng, and I'm not suggesting this pero imaginein mo kung may isang babae na let's say 3 months pregnant na nagpunta sa Canada as a visitor, then she extended her stay for 6 months and beyond. So, dito na siya inabutan ng panganganak. Then, by birthright, according to the law here in Canada, yung anak niya is a Canadian citizen. And ito nga sinasabi ni Donald Trump na birth tourism, kung saan nagpupunta yung mga tao sa isang bansa as a tourist para lang manganak, para yung anak nila is magkaroon ng citizenship sa bansa na yon at magkaroon ng privileges like any other legally born citizen ng bansa na yun, taxpayer funded. So, yun lang yung nakikita kong opinion. Pero kayo guys, ano yung opinion nyo? Just drop your comment and share your opinion. So, yun lang naman guys. Gusto ko lang naman i-share sa inyo kung ano yung mga
ways para malaman mo kung yung anak mo na naipanganak outside of Canada or naipanganak inside of Canada is Canadian citizen ba or hindi. So, there you go guys. I hope nagkaroon kayo ng idea tungkol sa mga shinare ko ngayong araw. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, and drop your comment na rin. And share this video na rin with your friends para magkaroon sila ng idea kung paano malalaman kung anak mo is a Canadian citizen or not. So, hanggang sa susunod po, maraming salamat po. Bye!